evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. So another day and another unit na naman po yung i-share ko sa inyo. So meron tayong DA17V Semi-Wagon Automatic 4x4. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. Ayan, so DA17V Automatic 4x4 Semi-Wagon Straight Matic Turbo. So meron na naman tayong another off-road setup. So bago ko po umpisan yung video mga boss, gusto ko lang i-shoutout si Sir Roden Marinas of La Union. So siya po yung owner ng unit na to. And yun, maraming salamat po boss sa pagtitiwala nyo sa amin sa KMJL Surplus Trading. Ayan, so off-road setup mga bossing, madalas sa nagpapasetup sa atin ng mga off-road setup is semi-wagon talaga yung pinipili nila. Of course, dahil captain seat po yung mga semi-wagon. So isa-isahin natin mga bossing kung ano-ano yung mga nilagay natin dito na unit at kung magkano yung inabot ng ganitong setup. Siyempre, start tayo mga boss kung paano siya naging off-road setup. So una-una mga bossing, lifted po ito ng 3 inches. And alsa kaha po yung gamit natin sa paglilift. So para po maging kumpleto po sila, syempre meron silang tawag dito, steel bumper, harap and likod, and stepboard or steel stepboard. And sinamahan na din natin ng brand new rims and tires. And yung mga ginagamit natin na gulong kapag off-road setup is yung mud terrain tires. So mas mataba siya and mas malapad. So dahil mas malapad yung mga off-road tires or mud terrain tires mga bossing, kailangan natin lagyan ng fender flare. So yung fender flare natin is made of fiber. And syempre makakatulong sila kasi pag wala tayong nilagay na fender flare, maputik talaga and umaabot hanggang dun sa side mirror yung talsik ng mga putik. Ayan, so yan lang po yung mga kailangan natin para maging off-road setup. Kumbaga pinaka-basic setup po kung meron tayong naka-lift up siya. May fender flare, steel bumper, steel stepboard, and mud terrain tires. And of course, meron pa yung ladder sa likod. So papakita natin mamaya. And meron din tayong nilagay na fog lamp LED. So dalawa po yung option natin sa mga fog lamp mga bossing. Merong walang tawag dito, fog lamp frame, and meron ding fog lamp na frame. So etong fog lamp frame mga bossing is ginaya natin dun sa fog lamp ng mga DA17W. Pero yung fog lamp frame kasi ng mga 17W, yung original nila is meron silang chrome dito, which is hindi po natin magagaya kasi walang gumagawa or walang binibentang aftermarket doon. And syempre mga chromes, hindi sila magpapahuli. Meron tayong hood liner chrome, may tatak ng Suzuki, and isang set ng headlight chrome, ayan, or headlight garnish. And yun, meron tayong door handle chrome. Wrap around po ito sa limang door handle. And syempre ayan, alam mo yun ng mga bossing, 3M wrap around tint. So magic tint po yung ginagamit natin dito, medium black, super black, and sa pinakalikod is medium black. So laking tulong po ito dahil may vision po sila ng driver. So ito po yung itsura or design na pinili ni Sir. And ito yung ating bagong design ng mga steel ladder mga bossing. So kumpletong po siya ng accessories para po maging off-road setup. And syempre meron din siyang roof carrier. Ayan, pakita natin yung roof carrier niya. So yung roof carrier niya mga bossing is indicated na din po yan sa ating ORCR. May nakalagay doon na with detachable carrier. So anytime pwede natin tanggalin and pwede din natin ikabit. So dahil semi-wagon yung unit natin mga bossing, parehas po sila ng mga taillights doon sa mga ordinary 17V. So tanging si 17W lamang po yung may taillights na pahiga or pahaba. Pakita natin, meron din siyang tawag dito, plate holder. So pag meron tayong plate holder mga bossing, kasi mas malapad yung design kasi ng mga plaka sa Pilipinas kaysa sa Japan. So pwede namang walang plate holder, but yung mangyayari medyo makurve po yung konti ang ating mga plaka. So sa tulong ni plate holder, hindi na po natin kailangang
i-curve ng konti yung plaka natin dahil naka-abante na po siya. Ayan. And ito yung camera ng ating dashcam and camera ng ating reverse camera. So pakita natin yung loob mga bossing. Ayan, semi-wagon po siya. Semi-wagon and wagon mga bossing is meron pong fabric yung door pad nila. But yung 17V ordinary kahit 4x4 pa yan basta po hindi semi-wagon and hindi captain seat, automatically wala po siyang fabric. And yun po din yung isa pong palatandaan mga bossing. Pag power window kasama yung likod, ibig sabihin semi-wagon po yan. And pagka harap lang po yung power window, straight seat po siya. So power window mga bossing, auto fold and retractable. So meron siyang upholstery seat. So yung kulay ng upholstery seat this time is dark beige or actually ano to mas dark pa sa dark beige. So yung tawag namin dito is brown. And yung kanyang design is diamond. So kinagandahan mga bossing ng captain seat, ayan, meron po siyang armrest and meron siyang headrest and separately nafo-fold po yung sandalan. And pag semi-wagon naman, meron siyang mga plastics dito sa ibabaw ng kanyang stepboard. So pag hindi po semi-wagon mga bossing, yung mga 17V ordinary wala po silang ganitong plastic. Ayan, so silipin natin dito mga bossing kung anong meron. Ayun, meron pala siyang brand new na isang set ng mattings. Ayan, so from front, center, and sa pinakalikod meron pong brand new na mattings. So papakita natin dito sa loob mga bossing. Meron po siyang, saan yung susi? Ayun, yung susi. On lang natin. Meron po silang water temperature gauge. And yun, wala po kami ibang ginagamit mga bossing kundi ito lang. Hindi kami gumagamit ng mga digital or Conway. So, isa din po itong mga bossing sa palatandaan nyo po na turbo yung unit kasi ganito yung panel gauge niya. So parehas po sila ng mga panel gauge doon sa mga 17W. Pero kung semi-wagon na non-turbo, yung mga Tiptronic, hindi po ganito yung kanyang panel gauge. Ayan. So meron siyang 9 inches Android stereo. Meron din po siyang dash camera. Ayan. So, ayan, pansin nyo mga bossing, yung ating shifter is converted po yan lahat from manual straight-matic to Tiptronic. So, meron po nagtatanong bakit raw hindi na-convert yung shifter ng mga 64V. So, ang sagot mga bossing, no need po kasi hindi naman po sila ganun kalayo. And naka-center po yung shifter ng 64W and 64V. So tanging si 17 lang po yung iba yung design ng kanyang shifter. Yung original po niya is nandito talaga sa dulo. Kaya laking tulong talaga kung i-convert natin to. Una-una, mas comfy siya gamitin and mas safety talaga kasi malayo sa mga bata. So ayun, converted din po itong mga bossing using secondary gearbox. And yun, alam nyo na yun, wala tayong ibang pamamaraan sa conversion dito kundi secondary gearbox lamang po. So sa semi-wagon naman mga bossing, mapa-straight-matic pa yan or turbo, meron na po silang extra globe box sa likod. And sa 17V naman mga bossing, tanging yung power window na 17V lang po yung merong ganitong extra globe box sa likod. And dito naman sa likod mga boss, meron po siyang pinadagdag na upholstery ng ceiling. So pinarehas po natin yung kulay ng ceiling dito sa upholstery nila. Ayan. And meron siyang extra box seat and kung tawagin is extra storage. So pagka meron tayong upholstery ng ceiling mga bossing, kasama na po dyan, free na po itong ating side pads. Ayan. So papakita natin itong ating box seat. So magagamit natin to extra storage, lagayan ng mga tools, mga coolant, brake fluid, or anything na pwede natin itago para hindi makalat yung ating interior ng ating minivan. So yan po yung sample ng isang setup ng off-road mga bossing. Ayan, at least may idea kayo. And hindi naman lahat ng mga nagpapagawa sa atin ng mga off-road is loaded na loaded. So yung iba, yung habol lang talaga nila is malifted yung kanilang unit.
And then, naka-mud terrain tires. Ayun naman, pwede na yun. Depende na lang talaga sa gusto ninyo and sa budget. Siyempre, the more pong mas malaki yung budget natin, di mas madami pong accessories yung ating malalagay. And siyempre mga bossing, kasama na po dito yung heavy PMS. So heavy PMS mga bossing, napakarami, from change oil, change ATF oil, gear oil, transmission oil, ayan. Under chassis, ball joints, tab link, tie rod end, brake shoe, brake pads, ayan, pinapalitan, sinecheck natin yan. And sa cooling system naman, yung kanyang mga thermostat cap, radiator cap, ayan, sinecheck natin yung maigi. And sa engine naman, syempre importante yung mga injector cleaning, intake manifold cleaning, and check natin yung mga spark plugs and coils. Ayan, madami pa. And then nagagawa tayo ng mga road test, and during road test syempre hinahanapan natin yun ng problema. So after that, pagka wala na pong problema, ayun, pwede na nating i-release or i-deliver. So nga pala mga bossing, door to door delivery po ito by land, yung unit ni Sir Roden Marinas, and baka i-deliver natin to somewhere in Metro Manila, or depende kung depende sa kanila kung baka bigla nilang sabihin na i-deliver na lang dun sa mismong lugar nila sa may La Union. Ayan, so medyo malayo-layo pa yun from Metro Manila. So presyo tayo agad mga bossing. Yung kabuuan pong presyo ng ganitong setup is umabot po ng 455,000 pesos. DA17V automatic 4x4 turbo straight seats semi-wagon. And kasama na po dyan yung ating mga accessories and yung mga lift up, yung mga mud terrain tires. Lahat po ng mga accessories na banggit natin mga bossing, umabot lamang po siya ng 455,000 pesos. So sa mga gusto pong magpakotate mga bossing, mag-enquire, message lang po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. And pwede rin po kayo rumekta sa aking personal account, yung nakikita nyo sa screen, Kim Luis Busalia, and to my partner na si Kite Katji. And pwede din po kayong tumawag sa aking smart number mga bossing na 0999-880-2420. And yun, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta and pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading. See you po sa ating next vlog.